You claim to have been graduated in Watson School of Pharmacy, and that is a myth. You did not graduate in Watson School of Pharmacy. Pag nakita kita dun sa kanto ka ng bayota na, sampalin pa kita dyan. Buang. Kung hindi totoo yung Watson degree ko, sampalin mo ko. At hindi ako iiwas o iilag. Pero kung totoo yan, sasampalin kita. Di ba? Ano? Buang man ka, pisting yawa ka. Ay, Gusto mo, pitingin ko yung kanang mo. Kung yung singit mo. Eh, gusto mo, sampalin ko yung tenga mo. Kayo mainit mga tol. Pero hindi na bago yung mga ganito-ganito sa ating kasaysayan mga kapatid. Nako, kung hindi nadadaan sa Korte Suprema, suntukan, hamunan. Minsan nga umaabot pa sa jogging. Pero mga tol, Jogging? ba't ka ba nakaganyan lagi? Ano meron dyan? Panahon pa lang ng mga lolo natin, ay nako mga kapatid. Nagkakahamunan na sila. Minsan, kung hindi sa politika, kung hindi sa paninirang puri, minsan, ang dahilan, chicks. Chicks? Chicks. Anyari, alamin natin ngayong gabi dito sa History. Eh, buang ba ko na siya doon? Anyari, chismis noon, kasaysayan ngayon. Kung totoo yung Wharton degree ko, sasampalin kita. Mula sa sampalan, naging suntukan at umabot pa sa barilan. Barilan lang. Mga dato, hadlok mo na umatay. Yan ang hamunan na nasaksihan natin kina Roasa Duterte bago matapos ang 2015. Malinaw, hindi ko uurungan si Mayor Duterte sa kahit anong hamunan. Kanya-kanyang birada, kanya-kanyang eksena. Idagdag mo pa dyan, pati ang awayang lim at estrada. Labanan tayo ng jogging o takbuhan around Luneta. Ako mula sagutin ko pa. Ang tanong tuloy, ito nga ba talaga ang naturang ugali nating mga Pilipino? Mahilig maghamunan. Likas na raw, lalo na sa mga kalalakihan na kapag naapakan ang pagkalalaki, naghahamon ng away. Iba yung dating kasi pag napahiya ka eh. Ang instinct po hindi magpatawad eh. Ang instinct po hindi lang pagalitan. Ang instinct mo gumanti. Dahil big deal ang karangalan, once upon a time sa Europa, noong 18th hanggang 19th century, na uso ang duelo o yung pakikipagtunggali dahil sa konsepto ng amor proprio. Salitang Espanyol nang ibig sabihin ay self-love o yung respeto sa sarili, pride. Ibang antas ng pride, kumbaga. So kunwari, merong mang-insulto sa'yo, no? May magsabi ng masama sa asawa mo, ganyan. Ano yon? Pinaglalaban ng patayan nyo. At noon, ang hamunan ng duelo, hindi lang basta puro angas at laway. Noon, kung hindi espada, pari lang gamit. At hindi ito basta-basta. May mga rules o mga alituntunin na dapat sundan. Meron na seconds, meron din mga kasamang mga referees. Hoy! Bayuta ka, ano pinagkakalat mo na matandang malandi yung shoota ko? Oo, masyonda na siya. Dumandi pa siya. Baka naman ikaw naman yung bigakon. Ito sinasabi ko eh. Mga kapatid, akala nyo ba mga barumbado, mga tambay lang ang naghahamunan? Nako, baka magulat kayo. Ultimo yung ating mga tinuturing na pambansang bayani na Jose Rizal. At eto pa, si Antonio Luna, nagkahamunan. Alam mo, ang Ano sabi? babae. Babae! Alam mo Kasi ito pinagkakalat. Alam mo resulta? Duelo. Eh, gusto mo, magduelo na lang tayo. Habang nasa Europa ang magkaibigang Jose Rizal at Antonio Luna, isang dilag na Briton ang bumihag sa puso ng magiting na general. Maaari ko bang makuha ang iyong pangalan? Nelly Bausted. Pwede ba akong dumalaw sa inyong tahanan? Yun nga lang, kahit anong forma ni Luna kay Nelly Bausted, epek. Hindi naman pala kasi siya ang crush ng crush niya. Ang gusto pala ni Nelly, si Jose Rizal. In short, na Bausted ang lolo mo. At hindi nakaaya-aya ang mga sumunod na nangyari. Things came to a head nung nalasing si Luna. He started saying bad things about Nelly na
sa lusuman nila. Nagalit siyempre si Rizal. Talipanot! Yung... Nang marinig ni Rizal ang masakit na pinagsasabi ni Luna tungkol kay Nelly, na bad trip ang lolo mo. Bakit mo binabasos ang bebe ko? Anong karapatan mo? Shut up, Pepe! Malaya kong sabihin kung anong gusto kong sabihin. Ang ending, hinamon niya si Luna sa isang duelo. Tumayo ka dyan! Tumayo ka! Hinahamon kita ng duelo! Anong gusto mo? Skriba o barilan? Tanda natin, si Rizal ay expert marksman. Si Antonio Luna, lalo na. So, ibig sabihin, kung natuloy yung duelong yan, isa sa kanila patay o dalawa silang patay. Mga ginoo, relax, relax. Babae lang yan. Relax, relax ha. Bawal ang bad vibes, bawal magpatayan dahil dapat mas ingrande ang inyong mga kamatayan. Buti na lang, nahimasmasan din ang dalawa ng awatin ng ilang mga kaibigang Pinoy. Ang nagpakumbaba ay si Antonio. Siya yung nag-sorry. Na-restore yung friendship nila at nagpautangan pa sila. So, okay na din. Pero sadyang maigsi ang PC nitong si Luna. Ang sunod niya mga kaaway, isang mamamahayag na Kastila na may pen name na Mir Diaz. May mga sinulat kasi itong negatibo tungkol sa kapatid niyang si Juan Luna. Gumanti si Antonio at ang Mir Diaz, tinawag niyang Mierdas. Spanish is of course is a shit, no? Kaya it's the ultimate insult talaga. Hindi pa nakontento ang lolo mo sa sobrang init ng ulo. Hinanting niya yung kolumnista para hamunin ng duelo. Dinuraan niya talaga eh. Tapos binigay niya yung calling card niya. Oh, yan, dinuraan kita. Hanapin mo ako, magbarilan tayo. Alam ni Mir Diaz na bihasa sa baril itong si Antonio Luna. Kaya ayun, hindi na siya nagtangkang lumaban pa. General. Pakitanong mo nga kay Mascardo kung nakakaintindi siya ng Tagalog. Ang sunod niya mga kaaway ay ang kasamahan niya sa pakikipaglaban sa mga Amerikano. Walang iba kundi si Tomas Mascardo. Sabihin mo sa kanya, wala siyang kapangyarihan sa akin dahil ako ang komandante ng Pampanga. Sino ba siya para utusan ako? May kung naghahamon siya, hindi ako atras! Imbes kasi nabantayan ng Bagbag River mula sa kalabang Amerikano, inuna pa niya ang pakikipag-party. Dahil dito inutusan ni Luna ang mga kawal na arestuhin si Mascardo. Lahat sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan ko kaya walang dapat na tumutol. Sinabi daw ni Mascardo ay sabihin niyo kay General Luna kung siya ay may bayag, no? Siya ang pumunta dito at arestuhin ako. Kung masasahamon si Luna, ayun, Tumakbo ka sa personal na inaresto niya si Mascardo. Kurso mo na si Antonio Luna, bay. Permi mo na siya. Tala na lang, permi na lang yung away yun. Ano sa siya? Init, magkira siyang uhod. Ay, nako, lahat na lang inaaway. Pero kung init ng ulo pag-uusapan natin, hindi papadaig daw dyan si Andres Bonifacio. Ang kwento niya, alamin, sa pagbabalik ng history, bantaan mga bayaw. Ayan ha, kayo ha. Kung maglipat kayo sa channel, pag makita ko kayo sa kanto, sampalin ko kayo, ha? Nako, mga kapatid, hindi lang sila Antonio Luna ang may record ng mga pakipaghamunan. Pati si Andres Bonifacio, nako, may hinamon din. Ito pa nangyari sa gitna ng isang halalan. So, kung saan sila? Nag-away na sa gapo na sila? Pero may sila mag-away? Sus, pag makita ko yan sa kanto, sampalin ko yung buang na yan. Magandang araw sa inyong lahat. March 22, 1897, sa Malabon, Cavite ginanap ang kauna-unahang eleksyon sa Pilipinas, ang Tejeros Convention. Dalawa ang kandidatong lumaban sa pagkapresidente mula sa Magdiwang, si Bonifacio at si Mariano Trias, habang si Emilio Aguinaldo naman ang nominado ng Magdalo. At syempre, bukod sa mga alegasyon ng hokus-pokus, dahil nahati ang boto ng mga Magdiwang at solido ang boto ng Magdalo, si Aguinaldo ang nahalal na Pangulo. Unfortunately for Bonifacio, he ran for all the positions eh. Mula Pangulo, Vice Pangulo, tapos Director de Guerra, until finally, no, after natalo siya halos dito sa lahat ng posisyon,
pumasok siya at nanalo sa direktor ng interior. Ministro del Interior, Andres Bonifacio. Pero kinestyon siya ni Daniel Tirona, isang miyembro ng Magdalo. Hindi raw nararapat si Boni sa posisyon bilang direktor ng interior. Hindi ko po nais na mang-insulto. Pero ang mahalaga, sa Ministro ng Interior, Abogado at may mataas na pinag-aralan daw ang dapat maluklok. Parang sinabihan siya talaga na mal-edukado siya, which is actually true because the level of education of Bonifacio kumbaga elementary lang eh. Ano ba? Ha? Tama niyo ako! Wala akong pakialam! Kayo ba? Magkano tayo? He drew his pistol. No, who would have known that people were carrying firearms inside the election hall? He drew his pistol, of course, and tried to shoot Tirona. Okay? And of course, he was stopped by Ricarte. Buti na lang, nagkaawatan. dinedeklara ko na walang saysay at walang bisa ang halalang ito. Medyo atras pa tayo mga kapatid. Ito na magsusunod nating kwento, may kinalaman sa mga makabebe at ang kanilang paghahamon sa nooy lumalaking puwersa ng mga Kastila sa bansa. Makabebe. Bebe, baka mo. Dali lang ha. Be, halika dito, be. Ano? Ano bang sabu sa Kapampangan? Methamphetamine, hydrochloride. Methamphetamine, hydrochloride. Naku, Kaya, masama yan. Kaya lahat mga nagsasabot yan. Pag nakita ko kayo sa kanto, sus, sa palindo kayo, ha? June 3, 1571, naganap ang Battle of Bangkusay sa Tondo, Maynila. Tumangging makipagsanib sa mga puwersa ng Kastila ang noy leader ng mga makabebe mula sa Pampanga na si Tariq Sulaiman o mas kilalang Bambalito. Sa halip, hinamon pa niya sa isang labanan ang mga ito. He gathered the natives from Pampanga, kung saan siya nakatira talaga, at kumuha rin siya na makakakampi dito sa area ng Hagonoy, sa Bulacan. Mas more than 2,000 men. Sa kabila nito, hindi pa rin nagtagumpay ang grupo nila Bambalito laban sa dami at lakas ng pwersa ng mga dayuhan. At ang pagkatalong ito ang simula ng tuluyang pagsakop ng mga Kastila sa buong kamay nilaan. Tagal ng kalaban ko. Ano? Ano tayo? Ayoko na ganyan ang suntukan. Baka masira yung face ko, yung naong ko. Gusto mo, magbarilan na lang tayo. Eto, madala nga akong baril eh. Ayan barilan tayo. Ayan. Ayan. Relax lang tayo, ha? Hindi pwede yan, Manol. Kasi ito. Gun ban ngayon. Gun ban ngayon? Gun ban ngayon. Tsaka bawal yung mga baril-baril sa TV. Bakit doon sa kabilang stasyon yung hindi nagagaya sa atin? Oo nga eh. Meron sila, ang probinsyano, babarilan pa Ay, doon. nako mga kapatid. Yan nangyari noong 1960s eh. Nagkabunutan, nagkatutukan ang dalawa sa tinatawag na warlord families ng Ilocos Sur. Warlord families? Naku, kung nandun ako, baka sumama pa ako doon, magsampalan na lang tayo. Magsalita ko sa kanto, ano. Talaga? Papalag ka ba sa mga pamilya Crisologo versus Luis Chavit Singson? Ilang dekada ring naghari sa probinsya ng Ilocos Sur si Floro Crisologo. Bilang mga tapat at Ang kanyang pamilya rin ang may hawak ng industriya ng tabako sa probinsya. Ang nakaalita ni Floro, ang kanyang pamangkin na si Chavit Singson, ang bagitong gobernador ng Ilocos Sur. Ang ugat ng hidwaan, bukod sa politika, pera, galing sa tobacco trading rights. Siyempre, may kinalaman ito sa pera. Sa tobacco raw galing ang perang nagpapatakbo sa probinsya. wala pa ng basis yung tabako niyo eh. May tobacco blockade pa noon na nagbabawal sa pagbenta ng tobacco sa labas ng probinsya. Tanging sa tobacco fortune ng mga Crisologo, lamang daw ito pwedeng ibenta. Kaso mismong pamangkin ng si Chavit, sinuway ang tobacco blockade. Singson was trying to transport, I think, a load of tobacco. And of course, they arrived at a checkpoint that was put up by Crisologo. And nagkahamulan ng away, no? And we have a picture of that because it's a classic picture of Bing Bong Crisologo, no? Trying to draw a pistol and trying to shoot Chavit, no? And again, pagkalalaki, hamunan eh. Matapos ang ilang buwan, nabaril si Crisologo sa loob ng simbahan. Siyempre, ang turo ay Singson. Pero hanggang ngayon, hindi ito napatunayan at hindi pa rin
nalulutas ang kaso. Akala nyo ba sa kanila lang may ganyan? Siyempre, hindi papatalo dyan ang mga kongresista natin. Sa gitna ng ingay at gulo ng impeachment trial ni dating Pangulong Erap, abala noon at maingay lahat sa lower house dahil sa impeachment proceedings sa Erap. Ang kwento hindi raw mapatahimik ng Noy Sergeant at Arms na si Bayani Fabik ang buong Kongreso habang binabasa ni House Speaker Manny Villar ang articles of impeachment ni Erap hanggang sa napikon ang kaalyado ni Erap na si Congressman Jose Marie Gonzales. Actually, yung napaka-unfortunate nung event na yun. Di ba kasi nainis siya dahil sabi niya, hindi raw inaawat ni Mr. Fabik, ni Gulong Fabik, yung mga tao nanggugulo na daw, ganun. Kaya niya sinapak. Hindi na nanggugulo, kumakanta lang ng bayan ko. Oo nga. Pero sa kanya, nanggugulo na yun. Tapos, sabi naman ni Fabik, ano yata, parang wala naman order kay then Speaker Villar na awatin yung mga tao. So, hindi niya inaawat. Sa inis ni Gonzales, nasampal niya itong si Fabik. Inabot talaga ni Jose Marie Gonzales. Sinampal niya si Bayani Fabik. Tapos si Bayani Fabik, muntik nang tumumba. Ang sampalang sharing ito umabot pa sa demandahan. At guilty sa kasong assault si Gonzales. Ano? Pumunta ka lang dito para may pagyakapan? Kaya nga pumunta dito, paano naman sa pamangkin ko Eh sabi mo, pag natalo ka, tatalo ka sa aeroplano. Ay, ganun ba? Sinabi mo yun? Naku, para mga presidente na nangangakong magpapasagasa sa tren lang pala yung mga ganyang galawan. Pero, mga kapatid speaking of mga pangako na ganyan, ituloy natin ang kwento at ituloy natin ang laban. Fight! Siya si Miriam. Nag-aalmusal ng death threats. Tatalon sa eroplano. Ang kontrabida sa buhay ni Manong Johnny at siyempre, palaban. Kaya, ang tanong, dapat nga bang tularan si Miriam? A 13-0 victory. The bill of Senator Shahan. Hindi nakapagtataka ng maraming kabangga etong si ate mong girl. Hindi ako takot! In fact, I strongly disagree. What kind of argument is that? Ang talim ng bibig at maaahang na salita ni Miriam hindi doon nagtapos. Isa sa mga hindi malilimutang banta nito ay ang pagtalon niya sa eroplano. Ang sabi niya, kapag ka inaresto si Joseph Estrada, tatalon siya sa eroplano. Bigla itong Sandigan Bayan, inaaresto si Erap. O di inaresto si Erap, dinala na sa kulungan. No, ano nangyari? Si Miriam, siningil din. Siyempre, hindi kompleto ang serye ni Miriam kung hindi kasama ang sagutan nila ni Manong Johnny. His mind is sit, sit, sit. 3 times sit. She attack some innocent people who are not Sa kainitan ng kontrobersya ng pork barrel scam, nagsimula ang palitan ng patutsada ng dalawa. Binira at tinawag ng senadora na Psychopathic, hypersexualized, social, serial womanizer. bawi naman ni Manong. Okay lang yun. Tawagin niya akong demonyo, tawagin niya akong barumbado, tawagin akong sinungaling, tawagin niya kung anong pang satanas. Kung mamatay man ako, multuhin ko yung mga Ang away nitong dalawa mukhang wala yatang katapusan. Siya mismo ang nagsabi na ako ay maasim. Kaya ayaw kong tumabi sa kanya, baka mamaya na HIV ako. Hinahamon kita ng duelo. Napakakulay talaga ng kasaysayan natin. Kapanapanabik mang panuorin ng mga eksenang merong naghahamunan o naglalabanan. Malamang sa malamang, ang mga hamunang ito, lalo pa ng mga taong nasa pwesto, tiyak na may hindi kaaya-ayang epekto. These are things that will make our reading of history more or less bearable and enjoyable. Kung ginusto nilang maging politiko, everyday, paglabas nila ng bahay, alam mo yung pag umarap ka sa salamin, ima-master mo yung enough grace, enough courage na umarap sa mga batikos na hindi ka napipikuan. Uy, akala ko ba boxing ginagawa ninyo? Hindi na yata boxing yan. MMA na kami ngayon, tol. Bago na kami sa boxing. Nako. Ayan. Kung sila ay kumasa sa hamon, kami rin dito sa programang History, laging pumakasa sa mga hamon
na palukayin ang kwento ng ating kasaysayan. At sana po, may napulot po tayo aral sa gabing ito. Ako po si Lord De Vera. Lagi nagpapaalala, kung wala tayong kasaysayan, wala tayong saysay. Kayo ha, pag nakita ko kayo sa kanto, sampalin ko kayo. Mabukang. Pa rin? Sampalin ko kayo pag nakita ko kayo sa kanto. Tara, ulitin natin yun. Ayaw ko natin yan. Hindi ko lang lagi enjoy yan eh. Hindi nga, maganda nga yun. Lord! Oh! Ka, How are you? bakit? Anim lang kayo. May Di ba, supper kami later eh. Ah, supper. May supper kami later. O sige una na kami Sige, see you later. Bye. Supper. Yun mga kapatid ang tinatawag na halik ni Judas. At syempre, kung nagbabasa ka ng Biblia, alam mo na ang sunod na nangyari mga kapatid. Si Kristo pinahirapan at pinako. Pero mga tol, ang kasaysayan ng Pilipinas ay hitik na hitik sa mga Judas. Kaya sa gabing ito, meron tayong countdown, history style, kung sino ang pinaka-Judas sa kasaysayan ng Pilipinas. Tara, supper din ako. Hoy, hintayin niyo ako. Anyari, alamin natin dito sa History. Chismis noon, kasaysayan ngayon. May kakilala ba kayong taong pangalan ay Judas sa totoong buhay? Siyempre wala. Sa mga Pinoy kasi, siyempre pag bininyagang ang Judas, parang ikaw na ang pinakawalang hiyang nilalang sa daigdig. Maging katukayan mo ba naman ang taong nagtaksil lang naman kay Jesus? So, siya ang tao nagpakanulo kay Kristo sa pamamagitan ng pagbibenta sa kanya sa halagang 30 piraso ng pilak. Kaya sa mga Kristiyano, Judas equals traidor. Kung tutuusin, ilang beses naman daw nabanggit sa Biblia na alam ni Jesus na siya'y pagtataksila ni Judas. No? Ibig sabihin, si Judas ay bahagi lamang ng tinatawag na isang divine plan na nakatakda talaga siyang gawin itong pangtatraidor na ito. Bagamat bahagi siya ng plano ni Jesucristo, pwede niyang hindi sundin yun, pero mas pinili niya na gawin. Ang unang sinabi ni Jesus, it would have been better for that man not to have been born. Ang ikalawang sinabi ni Jesus, woe is the womb that gave birth to that man. Tadhana man o malayang pa siya, ang malinaw, nagtaksil siya. Ang 5 sa mga pinakamalulupit na mga Judas ng ating kasaysayan, tadhana rin nga ba o by choice ang pagiging traidor? Simulan na natin ang roll call. Supper naman kasi yan, layo-layo naman, saan ba yan? Kaya nga supper eh. Sana nag-Jollibee na lang tayo eh. Kung nag-Jollibee tayo, Saka nakakain marami na namang tayo. foods doon eh. Arte nyo kasi eh. Meron Ay, nako mga rice, tol. Saka breads. Nako, kung si Judas ay naging instrumento para mapako si Kristo, etong ikaliman natin, mga kapatid, siya raw, di umano, ang boses na nag-udyok kay Aguinaldo na ipapatay si Bonifacio. Sino to? Peso na ulit, sir. Sumusobra ka na. Dati siyang isang masugid na tauhan ni Andres Bonifacio. Tapos nung sila ay nahalata na ni Aguinaldo, kinumpronta sila ni Aguinaldo, bigla silang humingi ng patawad at sabi ay nagkamali sila at ngayon kakampi ngayon sila kay Aguinaldo. At nung litisin nga si Andres Bonifacio noong 1897 sa Cavite dahil sa akusasyon ng treason o pagtataksil sa bayan, pinatawan ang Supremo ng parusang kamatayan. Pero ang El Presidente na si Emilio Aguinaldo, binabaan ng hatol at i-exile na lang daw itong si Gat Andres. Yun nga lang, may nanulsul kay Aguinaldo, si Pio del Pilar. Sulat ni Emilio Aguinaldo kay Jose P. Santos na doon pinapangalanan niya si General na Mariano Noriel at General Pio del Pilar, ang dalawang tao na nagsulsul sa kanya na bawiin ang utos na ipatapon na lamang. Katwiran ni General Pio,
Yun ay kung gusto pa raw mabuhay ni Aguinaldo at mas mapatatag pa ang revolusyon. Ang ending, pinapatay sa Cavite ang magkapatid na Andres at Procopio. Mga traidor! Mga taksil! May orti kayo, mga taksil! Pinapanood kayo ng Diyos! 27, 28. Kulang to ah. Huy! Ano yan? Wala, tansyan lang to. Tansan. Tansyan lang to. Silver yan ano? Hindi. Pilak yan tol eh. Hindi, tansyan lang to. Silver Nakuha eh, ko lang tunog to pa lang eh. Nako, yan ang sinasabi ko. Mga tol, kung si Judas ay nagawang ipagkanulo ang Panginoon sa halagang 30 piraso ng pilak, nako, etong susunod sa listahan natin, pera din ang pinag-ugatan ng pagtataksil. Selos sa sweldo, mga kapatid. Talaga namang money is the root of all. Judas. Butas, wala naman eh. I can buy you, your friends, and this truck. And your whole family. Sa pilak na ito. Tsaka na. Isra. Mahilig ka talaga sa bato. Ay, mga kapatid, tuloy-tuloy lang po tayo sa paglilista ng mga Judas sa kasaysayan. Nasa ika-4 na pwesto ang taong nagbunyag ng nooy lihim na kilusang katipunan. Si Teodoro Patino. Si Patino at meron pa siyang isang kasama sa katipunan, no? Si Apolonio de la Cruz, nagkaroon ng away. Ang ugat ng away, promoted si Apolonio at may increase sa sweldo na 2 piso. Si Teodoro, nga. At gaya ng kahit sinong brusko at matapang na lalaki, nagsumbong si Teodoro sa kanyang ate. Inausap niya yung kanyang kapatid na babae, no? Si Honoria, at sinabi na siya ay bahagi ng isang kilusan na naglalayong palayasin, no? Paalisin ng mga Kastila sa Pilipinas. Hanggang sa magsanga-sanga na ang eksena, nagsumbong si Honoria sa Mother Superior niyang si Sor Teresa na ipinayong mangumpisal ang kanyang kapatid kay Padre Mariano Hill. Mala honesto si Teodoro. Ayun, nag-open up kay Father. So dahil dito, August 19, 1896, nalaman at nabunyag, no, ang lihim ng katipunan. Gutom na ako eh. Ano, bread, sino ba yung pinagyayabang mo? Tol, gabi. Tsaka tanghali tapat pa oh. Uy, matandang hukluban oh. Gandang araw po. Magdalena yan tol, huwag kayong ganun. Magdalena? Oo, Magdalena to. Akala ko ba bata si Magdalena? Oo nga eh. Oo. Oy mga tol, ituloy natin ang ating listahan. Ikatlo po, na ako, pasintabi sa mga Kapampangan ha. Sino ba Kapampangan sa inyo? Ako, Kapampangan. Kapampangan ka? Sample nga. Asan mo kayong bola kilalim tete? Mami naman. Bastos Yung mga naman bata yan. nanonood sa atin. Oo. Hindi bastos yun. Ano na sinabi mo ulit? Nasa po. Nasa po mo? Ang bola sa ilalim ng tulay. Yung pa ibig sabihin nun? Yun ang ibig sabihin nun. Sige, salamat. Baka meron ka pang ano doon, lakad pa doon. Sige, Ayan mga tol, pasintabi po sa mga Kapampangan. Pero ang ikatlo po sa listahan ng ating mga traidor sa kasaysayan, ang mga Makabebe. Pero kung tutuusin, ginamit lang daw silang tulay para mahuli si Emilio Aguinaldo. Dami mo daldal, malilate na tayo sa supper eh. Ang orihinal ng mga mamamayan ng Makabebe sa Pampanga ay hindi naman talaga mga katutubo. Dahil notoryo sa pagiging mga magagaling na sundalo ang mga Makabebe, sila ang napisil ng Amerikanong general na si Frederick Funston para dakpin si Aguinaldo. Pero isa na marahil sa pangunahing kasangkapan sa pagkakahuli kay Aguinaldo ay ang mensahero ng kanyang hukbo na si Cecilio Segismundo. So yung liham ni Aguinaldo na dapat sana ibibigay kay General Urbano Lacuna at kay Baldomero Aguinaldo ay napunta sa kamay ng mga Amerikano sa pamamagitan ni Cecilio Segismundo. At na-decode nga nila kung ano yung nilalaman nito at nalaman nila kung nasaan si Emilio Aguinaldo. Ang laman ng liham, humihingi si Aguinaldo kay General Lacuna ng resback na 80 sundalong Tagalog. Jackpot si General Funston. Pineke nila ang pirma ni Lacuna at sinagot si Aguinaldo. Magpapadala sila ng puwersa na pangungunahan ni Cecilio, Lazaro Segovia at Hilario Tal Placido na hindi alam na Aguinaldo ay pawang tumalikod na sa kanyang hukbo. May bonus padala pa raw sila. 5 bihag na Amerikanong sundalo
Kaya kasama ang mga makabebe, tinungo nila ang Isabela. Nakarating sina Tal Placido sa palanan ni Isabela isang araw pagkatapos ng kaarawan ni Aguinaldo. So nagparty daw sila, andito na yung mga bisita, tinanggap naman nila ito ng maluwag. Noong magpuputok na ang mga dayo, akala pa raw ni Aguinaldo na pahabol ito para sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Sabi niya, itigil nyo na ang pagpapaputok, sayang ang bala, tapos na yung pagdiriwang. No, pero nung napansin niya, napapunta sa direksyon niya, yung bala, doon siya nakahalata, no, na kaaway pala yung mga dumating. Hanggang sa lumantad na nga si Funston bilang isa sa mga bihag na Amerikano at dinakip si Aguinaldo. Tumanggap sila ng, kung di ako nagkakamali, 3,000 piso. 3,200. Malaking halaga nung araw. Nako mga kapatid, runner-up po sa mga traidor sa kasaysayan. Nako, ang tinuturing na original balimbing of Philippine history. Walang iba kundi si Pedro Paterno. Naging mahalaga ang papel ni Paterno sa kasunduan sa Biak na Bato. Siya lang naman ang tagapamagitan sa mga puwersa ni Aguinaldo at ng mga Kastila. Ititigil ng mga revolusyonaryo yung laban kapalit ng 800,000 piso. Noon na binayaran ng pamahalang kolonyal installment, 3 gives. Naglayag pa nga pa Hong Kong si Emilio at dahil success sa kanyang misyon, abay, nagdemand ang lolo Pedro mo sa mga Kastila. Hirangin daw siyang duke ng Maynila. Ang kapatid niya, isang konde at may pension kung ano-ano pa. At sa pagsiklab ng Filipino-American War noong 1898, abay, nanawagan pa raw siya sa mga revolusyonaryo na protektahan ang mga Espanyol. Natural, hindi siya pinakinggan at nang mapansing tataob na ang puwersa ng mga Kastilaloy, aba, kay Aguinaldo siya kumapit. Naging presidente pa nga siya ng Malolos Congress. Pero hindi rito nagtatapos ang pangbabalimbing ni Paterno. Noong nag-shift na nga sa taktikang guerrilla, si Aguinaldo, at kailangan nilang tumakas pa Hilaga, kasama siya, no? Pero nahuli siya ng mga Amerikano at nung nahuli siya ng mga Amerikano, nanumpap naman siya ng loyalty sa mga Amerikano. Naging isa sa mga grupo na naghihimok sa mga revolusyonaryo na sumuko na sila at wag nang lumaban at tanggapin na lang yung paghahari ng Amerika sa Pilipinas. At ang mga nasa tuktok ng ating listahan ng mga pinakahudas, pinakatraidor sa kasaysayan ng Pilipinas. Walang iba kundi ang mga tinuturong pumatay kay Diego Silang. Walang iba kundi si Pedro Bekbek. Bekbek, hindi Becky. At ang mistisong si Miguel Vicos. Yeah, bro. How are you, dude? Mistiso raw. I'm mestizo, dude. Half Indonesian. Ang masakit dito kay Diego Silang, kaibigan niyang matalik si Bekbek at si Miguel Vicos. Ang siste, medyo may hinanakit ata tong si Bekbek at Vicos kay Silang. Sa tingin nila, hindi sila nabigyan ng tamang reward sa kanilang nagawa. Kung meron mang plakado ang mga aksyon ni Judas, sila na marahil ito. Lumapit ba naman sila sa nooy obispo na si Bernardo Ustariz na nagpaplano kung paano raw papatayin si Silang? Sabi ni Miguel Vicos, meron siyang paniniwala na siya ay tinadhana ng Diyos bilang instrumento para patayin si Diego Silang. At sila ay binasbasan. Parang pinatawad ko sa kasalanan ninyo kung papatayin niyo itong taong to. Hanggang sa tinungo na ng dalawa ang kuta ni Diego Silang. Tapos pinapasok sa sala at habang nakatalikod parang may binabasa na sa ibabaw ng mesa, binaril ni Miguel Vicos si Diego Silang sa likod. At eto ka, may premyo pa ang dalawa. Nakuha kang service record ni Pedro Bekbek. Ginantimpalaan siya ng exemption from personal tribute for the rest of his life. Pero mga tol, ang kwento ng Pilipinas ay punong-puno ng mga traidor. Pero kung totoo nga ng ating kasaysayan ay punong-puno ng mga Judas, ano ang sinasabi nito tungkol sa atin bilang isang bayan? Baka nga meron tayong damage culture. Sipag naman tayo, tiyaga naman tayo. Pero bakit ganun? Dito pa rin tayo ngayon, no? Sa level na isa sa mga pinaka-atrasadong bansa, no? Sa bagay ng Asia. Dahil ba sa mga tao na ito, na pinipilit tayong hilahin pababa? Well, siguro hindi
hindi naman distinct no, sa kasaysayan ng Pilipinas. Siguro nakakalungkot lang dahil kadalasan, dahil sa mga traidor na ito sa kasaysayan, ay hindi na isa sa katuparan o hindi nagtatagumpay ang mga pangyayari o mga plano na magsusulong sana ng interes ng bayan. Kaya nga sabi nila na huwag magtaka kung bakit hanggang ngayon ang dami pa ring traidor, ang dami pa ring mga hudas sa ating lipunan na inuuna lang ang sariling kapakanan. Sino yung mga kasama mo, Tol? Nandyan pa rin naman sila eh. Di ba? Nagpapalit anyo lang naman talaga itong mga nakaupo sa ating pwesto. Di ba? Although mahirap na lang magsalita ng mga pangalan. Di ba? Pero nandyan pa rin naman sila. Kaya humudas ka o hindi, basta malakas ang impluwensya mo sa kung masa pamahalaan, nandiyan ka pa din. Ang loyalty ngayon ng maraming Pilipino ay sa sarili. Kaya sinabi ni Rizal, there are many individual progress today, but there is no national progress. Mga kapatid, ayon po sa isang Amerikanong manunulat, ang Pilipinas daw ay damaged culture. Ibig sabihin, habang wala tayong malinaw na konsepto ng bansa, habang wala tayong malinaw na konsepto ng nasyon, patuloy na manganganak sa ating lipunan ang 1,100 mga hudas. Mga kapatid, may mga hudas doon hanggang ngayon, may mga hudas pa rin. Nako, alam po ito ng mga pinakamalulupit na philosophers sa ating bansa. Ang mga jeepney driver. Itong kasabihang ito, God knows who does not pay. Mga tol, yan po ang history sa gabing ito. Huwag kalilimutan, kung wala tayong kasaysayan, wala po tayong saysay. Mga kapatid, ako po si Lord de Vera, mabuhay po tayo lahat. Paro-parong bukid, bukid paro-paro. Ngayong gabi sa history, alamin natin ang kasaysayan ng mga bukid sa Bukidnon. Hindi yan. Ito naman nag-iimbento ko eh. Bakit? Dito tayo sa magandang lugar, oh. Parang nasa bukid ka rin. Maraming mga halaman. Usapan natin ngayong gabi. Paro-paro. Mga paro-paro. Butterflies. No? Alam mo kasi, sa politika, marami ring butterflies. Ganon? Diba? Ayan o, mga butterflies. Kung gaano sila kadali tumapo sa isang lugar, ganon din. Sila kabilis, lumipat sa pinaka-masarap, pinaka-masustansya, pinaka-malaking bulaklak. Para sa politika rin yan. Aba, marami akong kilalang ganyan. Parang parang-paro. Ang lakas NUCD kahapon, magiging LP bukas. Ba? Depende kung sino nakaupo. Ang nationalista ngayon, pwedeng bumukod at magtayo ng sariling partido. Parang KBL tapos naging PDP laban. Para mga butterflies, ang maraming political butterflies po sa ating kasaysayan, mga kapatid. Kung hindi man political butterflies, mga balimbing. Yan. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, dito po sa history, kikilalanin natin ang mga sari-saring paru-paro sa politika ng Pilipinas. Anong English nung mantikilya na lumilipad? E di, butterfly. Anyari, chismis noon, kasaysayan ngayon. Mayahambing ang politika sa Pilipinas sa isang hardin, punong-puno ng mga paru-paro. Kunyari, after 2010, literal na pinakamatingkad na bulaklak ay ang Partido Liberal. Bago nito, ang mga paru-paro naman ay napunta sa kampo ng cute na flower na ito. Bago naman yan, lahat ng paru-paro ay nakapaligid sa dibigoting bulaklak. Bago nito, panahon ni Ramos. Lahat sila ay nasa hardin ng lakas NUCD. Ang partidong binuuno ni Ramos nang siya hindi makuha ang standard bearer ng ruling party na LDP o Laban ng Demokratikong Pilipino. Paano kasi ang House Speaker noon na si Ramon Mitra ang pinili? Para bigyan ka ng ideya, ganito ang sitwasyon ng political parties pagkatapos ng EDSA. Ito, nagsama-sama, laban dito. Tapos, ito at ito, nagsanib. Ito. Pero ito, naghiwalay at nag-join forces din dito. Nalito ka na ba? Ako rin eh. Noong panahon na yun, ang tawag sa kanila, balimbing. Bakit nga ba balimbing?
kapag nagkakaroon ng lipatan ang isang politiko mula sa isang partido papunta sa isa, hindi na siya ginagalang, no? At siya yung pinagdududahan. Kasi paglipat mo from one to another, nagka-question na loyalty mo eh. No? And in the political, in politics, loyalty is very valuable. Mga political butterflies. Sa Ingles naman, mga turncoat, mga hunyango na papalit-palit ang kulay. Alam mo, ang dahilan kung bakit may political butterflies o may mga balimbing kasi napakahina ng ating party system sa Pilipinas. Ngayon, kung mahina ang political parties na wala namang pinagkaiba, eh hindi mahirap na lumipat mula sa isang partido papunta sa isang partido. This is the 31st Infantry returning from morning parade. Mga Amerikano lang naman talaga ang pauso dito ng political parties. Nag-transplant sila ng sistema, nilagay nila dito, tapos in-expect nila na tutulad dito sa nangyari sa experience sa US. Hindi, for the simple reason that the very people that they were tapping, no, happened to belong to the colonial elite. And the colonial elite's perception of its roles and functions in the society was kami-kami lang. Isa sa mga unang partido ay ang Partido Federalista na pinangunahan ng dalawang ilustradong konserbatibo. Si Trinidad Pardo de Tavera, naggaling sa mayamang pamilya at naging Foreign Affairs Advisor pa ni Aguinaldo, at si Benito Legarda. Tabako ang kinayaman ng pamilya ni Pardo de Tavera samantalang may mga pagawaan naman na alak si Legarda. Hangad ng Partido Federalista ang maging estado ng Amerika. Itinatag pa nga sila sa araw ng kapanganakan ni George Washington. Kaya naman ang partidong ito ay nakatanggap ng matinding suporta mula sa Governor General noon na si William Howard Taft. Bukang bibig ni William Howard Taft ang ipakilala ang US-style democracy sa Pilipinas. Pero minaliit niya ang kakayanan at pag-iisip ng masa. Bagamat nagpatawag siya ng halalan, nilimitahan niya ang kapangyarihan ng pagboto sa ilang Panginoong may lupa at taxpayers. Noong 1907, ilang Pilipinong pumusturang makabayan, kaya binuo ni Sergio Osmeña at Manuel Quezon ang Partido Nacionalista, ang partidong maghahari sa politika sa Pilipinas sa mga susunod na ilang dekada. Pero hindi matatawag na showcase ng demokrasya ang asembleyang ito dahil puro mga elite, mayayaman at nakapag-aral lamang ang mga kasapi. At ang bumoto sa kanila, gaya ng nasabi natin, wala pang 3% ng populasyon ng Pilipinas. At doon mo makikita ang pag-doble kara ng mga politiko natin noon. Kunyari, ipapakita nila sa publiko na sila ay para sa kalayaan at kasarinlan. Pero pampapogi lang yun para makakuha lang sila ng boto. Sa totoo lang, ang iniisip lang nila ang kanilang mga personal na ambisyon. Ito naman yung sa akin, ha? Ano ba nangyari sa mukha mo? Ba't ganyan? Eh, sali sana ako sa doble kara eh. Ano nangyari? Hindi ako umabot eh. Dahil? Traffic ako. Siyempre, ang tandaan ng sistema noon, iilan lang sa populasyon ang pwedeng bumoto. Example, kailangan 23 years old na kasulat ng Ingles o Kastila at nakapagbayad ng buwis kada taon. Kaya naman, parang sila-sila lang din ang nagbobotohan. Noong mga panahong yon, si Sergio Osmeña ang big shot. El Speaker ng Philippine Assembly, pumapangalawa lang sa kanya si Manuel Quezon. Majority floor leader na matindi ang ambisyong maungusan si Osmeña. At dahil mas tuso at mas maangas, mas mapalabas at sabihin na natin, mas maepal, nangyari na ngayon. 1922, simulang nagkaroon ng lamat sa loob ng Partido Nacionalista. Hindi nagkasundo si Osmeña at Quezon. Kaya si Quezon ay nagtayo ng breakaway group na Nacionalista Kolektivista. Dahil ang ideya niya ay dapat kolektibo o grupo raw ng mga tao ang namumuno at hindi isang tao lamang. Sa kabilang panig naman, kay Osmeña ang Nacionalista Unipersonalista. Mukhang dito yata pwedeng maikabit ang isa sa mga classic soundbites si Quezon. My loyalty to my party ends where loyalty to my country begins. Siyempre, hindi niya sasabihin na mukhang personal na ambisyon ang totoo niyang pakay. When he was doing that, was he thinking of the party? Was he thinking of the country? No? Or was he thinking of himself? Tol, eto ang balimbing. Sa English, star fruit. Eh ano naman yung scientific name nito, Kuya Kim? Naku,
Ang scientific name niyan ay Averrhoa carambola. Galing, Sa Ingles, starfruit. Tama Starfruit, ka dyan. oo. At yun nga, sinasabi nila, ito lang daw ang isa sa mga natitirang mga puno ng balimbing dito sa Metro Manila. Sa Quezon City. Metro Manila. Mahirap nang hanapin yan. Hirap kaya tayo hanapin Hirap yan. hanapin yan. Pero, Averrhoa carambola, para mga politiko yan eh. Sinasabi nila, nagkakarambolahan daw yung mga yan kapag malapit ng eleksyon. Okay, oo. At ito, matatawag natin ang pambansang prutas. sa Kapag sobrang malapit rare ang halalan. Sa sobrang rare ito, mahirap siyang hanapin. Hirap Pero hanapin. marami ito saan? Sa Kongreso. Kongreso? Mga kapatid, taong 1935, naging Pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas si Manuel Quezon at ang bise naman niya ay si Sergio Osmeña. At nang si Quezon ay namatay sa Amerika, umuwi si Osmeña bilang bagong Pangulo ng Republika. Ang chismis pa noon, ang Pilipinas daw pagkatapos ng World War II ay pinaghaharian ng iisang tao lamang. At yan ay walang iba, hindi sa Pinoy si General Douglas MacArthur. Naku, Douglas MacArthur. Ano yung famous line ni Douglas MacArthur? The Filipino is smoke dying for? Ano? The Filipino is smoke dying for? The Filipino is look dying for. Mali ka! Hindi ganyan. Nasabi niya, this nation can be great again. Ayun ba? Di ba? Tama yun, di ba? Siyempre, nasyonalista pa rin si Osmeña. Wala nang mga kapigil sa kanya. At sa 1946 elections ay tumakbo si Osmeña. Pero eto ka, ang type ni MacArthur, si Manuel Rojas, ang batang mambabatas mula Panay na protege ni Quezon. 1946 tumiwalag sa nasyonalista at noong November 24 ay nagtayo si Manuel Rojas ng bagong partido, ang Liberal Party. Si Rojas ay may nakasabit pa sa ulo niya na collaboration na issue at that time. But with one word from MacArthur, nawala lahat itong doubts na to. No? And probably, since he had the support of MacArthur, no? MacArthur probably felt that the Americans can have their own political and economic objectives, no, with post-war Philippines. Ang ending, natalo si Osmeña. At ang Nationalista Party na tinatag ni Sergio Osmeña kasama si Manuel Quezon 40 years ago ay nakatikim ng pagkatalo for the very first time. Yun nga lang, inatake sa puso si Rojas noong 1948 at ang vice-presidente niyang si Elpidio Quirino ay instant presidente. Pero hindi naging type ng mga kano si Quirino. Ng pamumuno ay niyanig ng malawakang rebelyon ng mga Huk at hindi rin naman daw umunlad ang kalagayan ng mga mamamayan. Ang napupusuan nila Uncle Sam ay ang batang defense minister ni Quirino, si Ramon Magsaysay. There was a large American hand in his electoral winning. Although i-dispute na ng mga old-timers who were in the Magsaysay, but you can face it, there was an American support to his no? And since he enjoyed the blessings of the Americans, and remember, this was the mid-1950s, no? And when you enjoyed blessings of the Americans, you usually ended up a dictator for life. Kaso may problema. Noong 1953 elections, si Quirino tatakbo ulit sa pagkapangulo. Tatakbo ulit sa pagkapangulo? Paano yan? Para silang LP, para silang Liberal Party, paano yun? Hindi problema yun. Epe, ilan pa yung balimbing dyan? 12! Yung iba na sa Kongreso! Ay, isa? Ba, ito, ganda na ito. Yun Transform. Balimbing. Nothing is really impossible. Dating LP, nanalo siyempre si Magsaysay sa ilalim ng NP. Sa bisan ng kanyang imahen na nililok ng kanyang mga Amerikanong handler. According to reporter Nestor Mata, the last words they heard in the plane were those of the pilot. This is the presidential plane PAF 925, Mount Pinatubo, Pulahog Airport. We are now leaving your tower frequency. Pero nag-crash ang eroplano ni Magsaysay sa Cebu noong March 16, 1957. At pinalitan siya ng kanyang vice-presidente si Carlos Garcia ng Nationalista Party, siyempre. Sa parehong taon, tumakbo at nanalo si Garcia. Pero sa pagkakataong ito ay nagkaroon ng kakatuwang sitwasyon sa politika ng Pilipinas. Ang vice president niya ay galing sa ibang partido, si Diosdado Macapagal ng Liberal Party.
Pero ang chismis noon ay inapi-api raw ni Garcia si Macapagal, ni hindi nga raw na to binigyan si Macapagal ng posisyon sa gabinete. Swerte pa pala si Binay. As expected, noong 1961 ay tinalo ni Macapagal si Garcia na noon ay may sakit at mahina na. Muling naghari ang Partido Liberal. 1965 handang tumakbo si Macapagal sa pagkapangulo sa ikalawang pagkakataon pero hindi na siya type ng mga Pinoy. Pinabayaan siya ng ilang mahalagang pangalan sa Liberal Party. Isa rito ang nooy Senate President na si Ferdinand Marcos, na pinangakuan niya raw ng pamamanahan niya ng kanyang pwesto sa Malacanang. Ferdinand Marcos, noon sa isang batang abogado na nirecruit ni Manuel Rojas para punuin ang mga sariwang pangalan ang listahan ng Liberal Party. At noong 1949 ay naging kongresista nga si Marcos sa edad na 32. Sabi niya noon sa mga taga-Ilocos Norte, iboto niyo ako at pinapangako ko magkakaroon kayo ng Ilocanong presidente in 20 years. At nagkatotoo na nga sa tulong ni Imelda Marcos na galing sa angkan ng mga Romualdez na ang mga kaanak lang naman ay mga gaya ng mga Supreme Court Justice, Gobernador at iba pa mga solid opisyal ng Nationalista Party. Martial law, isa sa mga mortal na kaaway sa politika ni Marcos noon ay nakakulong, si Ninoy Aquino. Si Ninoy ay tumakbo sa ilalim ng partidong Lakas ng Bayan o Laban. Pero siyempre, dahil martial law, sa ilalim ni Marcos, malaking katsuratan talaga ang halalan. At ang nanaig ay walang iba kundi ang partido ni Marcos, ang kilosang Bagong Lipunan o KBL. Kung na lang sabihin natin, Marcos was God. So it's different eh. So he really institute cult worship. No? Na in KBL was the political medium to institute cult worship. No? Because remember, dictator siya. No? That makes KBL really a different type of party. No? A very different type of party. That would be a product of a fascist setup. Kalagitnaan ng dekada 80 ay nagsama-sama ang mga partidong kontra Marcos. Ilan dito ang Partido Demokratikong Pilipino, PDP, at ang Laban. Tinawag itong United Nationalist Democratic Organization o UNIDO na tinatag ni Salvador Laurel. 1986, nagsanib ang PDP at ang Laban. 1988, ang PDP Laban ay naghiwalay sa dalawang paksyon. Isa sa ilalim ni Aquilino Pimentel at ang isa sa ilalim ni Pepin Coangco, kapatid ni Tita Cory. Pero ang ginawa ni Fidel Ramos, iba. This time, hindi siya tumalo ng partido. Anong ginawa niya? Nag-ala, Manuel Rojas siya. Manuel Rojas, Manuel tol. Rojas. Yan yung nag-asawa ng broadcaster. Hindi. Di ba, Epe? Hindi yun. Yan yung nagmura ng ano ba to? Iba, hindi yung Manuel Rojas yun. Alam ko na, tol, yung nagganito. Hindi yan. Ang ginawa niya, nagtayo siya ng sarili niyang partido. Sariling partido? Yung pa-party ng ganito, Epe. Ito ang Lakas, na hindi magtatagal, ang Lakas ay naging Lakas NUCD at sa kalakasan ng Lakas ay nagsanib ang Lakas at LDP kasama ang iba pang partido at naghari sa 1995 midterm elections at nagtagal pa hanggang kay Gloria Macapagal Arroyo. Sa paglipat-lipat nila ng katapatan at ng mga partido, ay nabago nila ang takbo ng kasaysayan. From Aguinaldo, you can sense kung ano yung mga magiging pattern ng mga politicians natin. May kita mo din dun sa ugali ni Aguinaldo. No? We'll just go flip-flop from one side to another. Typical, di ba? Ano nga bang aral ang maaari nating makuha mula sa kabanatang ito ng history, mga kapatid? Alam mo, napakarami. Saan ba tayo magsisimula? Pwede natin sabihin na sa politika, wala naman talaga mga permanenteng partido, walang permanenteng kaibigan, wala rin permanenteng kaaway. Meron lang permanenteng interes na kadalasan pansarili. Pwede natin sabihin na kaya tayo siguro nagkakaganto ngayon dahil sa nakaraan. Kung ano ang puno, yun din po ang bunga, mga kapatid. At yan po ang history natin sa gabing ito. Ako po si Lord de Vera, nagsasabing, ano kaya to? Sa kawalan ng prinsipyo ng mga partido politika sa Pilipinas, ano na lang ang pwede natin gawin? Alam mo, tol, mas mabuti pa, pumarty na lang tayo, Epe! Yan, no? Yan ba yung sayo konsihan? Sayo konsihan yan, tol. Magiging puso to ng eleksyon. Yan, sayo konsihan, sayo politiko.
Mga kababayan, hindi po totoo ang mga paratang sa akin. 9 na taon po akong naging First Lady, First Gentleman. Hindi po totoo na wala akong alam sa reproductive health. Kaya po laging bukas ang ilaw sa aming tahanan ay dahil ang asawa ko po ay lagi kong Yung mga batang nanonood. Nagpa-practice kasi ako. Anong may asawa mo? Lagi kong kinakantahan. Hindi kinakantahan kasi gabi-gabi kinakantahan ko siya. Hindi kasi nagpa-practice ako ng speech nila. Ang daming naninira sa akin. Ang daming mga panirang puri na binabato sa akin. Talaga? Gusto ko lang sagutin yung mga issue. Ano ba sinasabi? Anong paninira? Naku, ang dami niyan. Wala rin ako alam sa reproductive health. Unang-una yan. Tsaka yung waiting shed na pinagawa ko masyado daw mahal. Ang mura lang kaya na paggawa ko sa isang waiting shed. 1 billion. Mahal pa ba yun? Ang mura kaya nun, di ba? Ano pa issue? Ang dami. Saka nga yung citizenship ko. Yan mo? Citizenship. Hindi daw ako Pilipino. Hindi daw ako natural born Pilipino. Hindi pa nga ako nakakasakay ng eroplano. Sobra naman yung kasi yung mga palatang sa akin. Hindi. Kasi mag-i-eleksyon na. Tawag dyan, black propaganda. Black propaganda? Yan ba yung ginagawa nila kay Binay? Yung paninira nila kay Binay? Black propaganda? Bakit? Mga kapatid, panahon ng eleksyon, hindi naman bago to. Labasan ng baho, batuhan ng putik, kalkalan ng mga chismis at dumi sa mga kalaban sa politika. Nako mga kapatid, babalikan natin ngayong gabi dito sa history ang mga paninira ng puri sa politika. Sanay lang Chismis noon, minsan chismis pa rin ngayon. Tutuloy ko muna itong practice ko. Yan. Kaya po laging bukas ang ilaw sa aming tahanan ay dahil ang asawa ko po ay lagi kong kinakantahan. Ano ka ba? Kung ano kasi iniisip mo eh. Anyari, chismis noon, kasaysayan ngayon. Pagkakalat ng peking 500 pesos na may mukha ni Secretary Mar Rojas. Chismis na may cancer daw si Davao City Mayor Rodrigo Duterte kaya hindi siya matuloy-tuloy sa pagtakbo. Pag-uungkat ng mga kaso ng korupsyon na bahagi ng Oplan Stop Nog-Nog laban kay Vice President Jejomar Binay, kasabay ng mga posters, billboards at TV commercials sa mga kandidato tuwing eleksyon ay ang mga paninira sa kanilang pagkatao. Siraan dito, siraan doon, hindi na bago. Ito mga kapatid, ang black propaganda. Propaganda, isang salitang Latin na galing sa salitang propagare. Kung noon ang salitang propaganda ay positibo ang kahulugan, sa kontekstong ito nagkakaroon ng negatibong kulay. Isang bagay na ipinopromote mo o isang idea na ibinibenta mo sa tao pero malisyoso, no? O masama ang intensyon para sirain yung isang tao. Pero tulad ng karaniwang chismis, pahirap ang matukoy kung saan nagmula o sino may pakana ng mga black propaganda. There will always be some point of deniability. Hindi naman naaamin yung kabilang kampo na sila yung author nitong black propaganda. Kailan nga ba nagsimula ang mga paninira sa politika? Panahon pa lang ng mga kalololo-lolo-loha natin, uso na yung mga batuhan ng putik, mga siraan na ganyan. Yun nga lang, hindi mo ito mababasa sa mga textbooks natin. Textbooks, tol? Ito nga, nababasa ko nga ito, tol. Ang lupit itong libro na ito. Ito yung the best president ever. Ano ba yan? Ito, ganda nito. Of the Philippines. Mga kapatid, kahit nga si Andres Bonifacio Jr. nasa ampulan. Bakit hindi ba siya natural born Filipino, si Andres Bonifacio? Taong 1897, sa Tejeros Convention, natalo sa ginanap na eleksyon sa pagkapangulo si Andres Bonifacio. Paano ba naman daw kasi pinagkalat na si Bonifacio raw ay walang pinag-aralan at isa ring mason? Look who's talking. Si Aguinaldo, mason. Ang dami sa kanila, mason. Tapos, sinabi pa nila na, na hindi siya naniniwala sa Diyos. Sinabi nila na wala siyang pinag-aralan, na siya ay bobo, walang taktikang militar. Lahat ng laban niya ay natalo. Pero, ang pinakamatinding paninira, nako, nasampulan naman ni Apolinario Mabini. Matindi. Nasampulan? Yung paninira sa kanya, ibang level na talaga. Masyadong malupit. Foul na nga eh. Foul? Kaya pala nakaupo siya sa buong pelikula nung sa General Luna.
panahon ng Malolos Congress. Gaya ni Bonifacio, napolitika rin itong si Apolinario Mabini. Siniraan ba naman na kaya daw nalumpo si Mabini ay dahil daw sa sexually transmitted disease. Kilalang advisor at foreign minister ni Emilio Aguinaldo at malaki ang kanyang papel sa pamahalaan ni Aguinaldo. At ang Pangulo, sa kanya lang daw nakikinig. Kaya ang mga elitista noon sa Kongreso ng Malolos, asar kay Mabini. Doon mo makikita na parang kapag STD yung sakit mo, nakakahiya yun, no? So, nakakahiya daw si Mabini, no? Kung ngayon, kapag eleksyon, uso ang hukayan ng baho. Dati, literal na naghuhukay sila ng boto. Ganon? Mas matindi to, tol. Eto si Marcos, tol, ang daming medal, war medal, ibang klase. Mas maganda talaga tong textbook na to. 1935, naglalaban sa pagkapangulo ng Commonwealth ng Pilipinas sina Emilio Aguinaldo at Manuel Quezon. Liyamado na raw sa eleksyon itong si Quezon, pero para masigurado ang panalo, tabay pinahukay daw nito ang mga boto ni Bonifacio sa Maragondon, Cavite. Ang isiste, ipinarada at dinisplay pa kung saan-saan ang mga boto ng Supremo. Ayun, naong katuloy ang usapin ng pag-utos ng pagpatay ni Aguinaldo kay Bonifacio. Ang ending, olat sa eleksyon, si Emilio. Akala kasi ni Quezon, kanya na talaga eh. He knew he would win. No? But in order to succeed in that, no, he has to really slander his mudslinging, yung kanyang kalaban. At ang mga boto ni Boni, ayun, huling naiwan daw sa National Museum hanggang sa mabomba ang gusali ng World War II. Ginamit na nga sa politika na abo pa. Sa pagbabalik ng history, orinolang gawa sa ginto at mga pinamimigay daw na butas na kondom. Ilan lang sa mga ginamit na black propaganda. Gaano ba katotoo ito mga to? Panahon naman ni Pangulong Elpidio Quirino. Ang dumali naman sa kanya, chismis ng Golden Orinola. Yan, Golden Orinola, nako. Yan yung baho, tol, hindi na kailangan hukayin dahil nasa ilalim lang ng kama yan. Yan, dun galing yung baho. I-CR mo na ako. Pag-upo pa lang ni Quirino matapos manalo noong 1949, nag-aantay sa kanya ang sandamakmak na sakit ng ulo. Out ahead of us, Air Force and Navy planes were softening up the way. Siyempre, kakatapos ng World War II. Kaya hanggang noon, ipumabangon pa rin mula sa pagkawasak ang bansa. Ilan sa mga problema ito, mga peses sa kahan, tumataas na bilang ng mga mahirap, kawalan ng trabaho at ang pagdami at paglakas ng kilusang hukbalahap. Sa kanyang pamumuno, natadtad pa siya ng aligasyon ng katiwalian. Pero ang isa sa pinakamalupit na chismis na kailangan niya lusutan, ang pagiging maluho. Nanguna dito ang chismis ng Golden Orinola. Ang sabi, 250 pesos o aabot daw sa 30,000 pesos ngayon ang presyo nito. Aba, mahal nga. Kaya depensa ng anak niya at nooy kanyang first lady na si Vicky Quirino, hindi raw gumagamit ang tatay niya ng Orinola. Pero ayon sa isang historiador, chismis lang talaga ito. Walang Golden Orinola. Kasama yan sa political propaganda ng mga kalaban sa politika ni Pangulong Quirino sapagkat naamoy na nilang tatakbong muli sa pagkapangulo si Quirino. Sus Marius, iihian mo, ginto. Abay, common sense naman. Grabe nga yung mga paninira sa akin, tol, abot hanggang kung saan-saan. Hindi daw ako Pilipino. Green card holder daw ako, Amerikano daw ako. Ano ba yan? Pero hindi ka anti-American. Hindi ako anti-American, tol. Pero hindi ka rin green card holder. Hindi ako green card holder. Pilipino kaya ako. Meron kasi isang politiko noon na talagang anti-American siya. At talagang matindi ang kanyang nasyonalismo, no? Pero yung kanyang pagiging anti-American, nako, pinagbayaran niya. Sino yan, tol? Si Claro M. Recto. Ay, saktong-sakto. Ang dami kayong mga diploma dyan. Diyan ako kumuha ng mga diploma para mahalal ako maging presidente. Kailangan marami kang diploma. Parang si Marcos, daming mga medal, di ba? Ako din, nagpagawa din ako maraming medal sa Recto. Kilala si Senador Claro M. Recto sa pagiging makabayan. Naging kritiko siya ng maraming polisiya. Isa na rito, ang Bell Trade Act na nagbibigay ng pantay na karapatan sa mga Pilipino at Amerikano sa paggamit ng likas na yaman ng bansa. Mariin din siyang tumutol
sa pamamalakad ng mga Amerikano sa kanilang base militar sa bansa. Kaya ang mga alipores daw ni Uncle Sam asar na asar sa senador. At may isa pang chismis na pinlano raw ng Central Intelligence Agency o CIA na siya ay lasunin. Apparently, itong CIA, pinapakalat na ano siya planted ng mga komunistang Chino, no? Sa Senado ng bansa natin, parang espiya, para sabotahin ang ating independensya, no? They went as far as creating a substance to poison Recto, to kill him. Taong 1957, tumatakbo noon si Recto sa pagkapangulo at siya'y target ng isang malupit na gimmick. Itong mga CIA na ito, naghanda sila ng mga kondom. Tapos yung mga kondom butas. O siyempre kapag ginamit mo yon, di ba? Ma-jackpot ka, di ba? Siyempre sisisihin mo si Recto. Di ba? So, butas pala to. Bakit ganun, no? So, yun yung ginawa ng CIA para siraan siya. At eventually, hindi nga siya naging pangulo. Alam mo, fast forward tayo sa panahon ni Tita Cory. Okay. Kasama naman sa teritoryo ng pagiging presidente, yung talagang binabato ka, nilalait ka, etc. etc. Pero may pagkakataon, noong 1989, si Corazon Aquino na pangulo, napikon sa sinulat ng isang kolumnista. Sinong kolumnista yan, Tol? Niyanig na maraming kudeta noon ang administrasyon ni Tita Cory. Ang chismis. Isa sa mga kudetang yon, kinakitaan daw ng kanyang pagkaduwag. Noong 1987 ay takot raw na nagtago sa ilalim ng kama si Tita Cory. Ayon ito sa sinulat ni Louie Beltran, ang kolumnista ng Philippine Star. Sabi ng mga nakabasa, ay pagka binasa mo yung yung artikulo, ay parang hindi siya opinion o hindi siya satire o hindi siya nagbibiro. Dinemanda niya ngayon si Louie Beltran. Sabi niya ganyan, kapag pinalampas ko ito, anong iisipin ng mga sundalo na nasa labas at nagpapakamatay at yung commander-in-chief nila nagtatago sa ilalim ng kama? Ang ending October 23, 1992, nahatulan ng guilty sa Manila Regional Trial Court si Beltran at ang kanyang publisher na si Max Sullivan. Galit na dinemanda sila ni Tita Cory at pinakita sa media na imposible raw magtago sa ilalim ng kama sa Malacanang dahil wala naman daw tong puwang sa ilalim. Si Sullivan at Beltran ay inutusan ng korte na magbayad ng 4 million pesos na may kulong pang 2 taon. Pero binaligtad ang hatol ng Court of Appeals noong 1994 tapos mamatay si Beltran. Noong 2010 elections, mga kapatid, isa si Manny Villar sa mga nangunguna talaga sa surveys na sa kanyang napakasimpleng mensahe ng sipag at tiyaga. Pero mga kapatid, nung kainitan ng kampanya, isang chismis ang dumali talaga sa kanya. Alin doon, Tol? Yung hindi totoo naligo siya sa dagat ng basura? Naku, binabato din sa akin yan. Sabi ko sa kanila, totoo yan na hindi ako naligo sa dagat ng basura. Dahil sa ilog ako ng basura naligo. Diba? Tsaka ganda kaya ng jingle ni Manny Villar. Naranasan mo na bang maligo sa dagat ng basura? Manny Villar. Bago nagkaroon ng Aldab at Kathniel, meron munang Villaroyo, kombinasyon ng mga pangalang Villar at Arroyo. Isang pangalang umalingasaw sa media ilang buwan bago ang May elections noong 2010. Ang chismis, si Villar daw ang tunay na pambato ng Pangulong Gloria Arroyo at hindi si Gibo Teodoro. E noong mga panahong yon, ang maugnay ang pangalan mo kay GMA ay parang halik ng kamatayan, kiss of death. Paano? Ang approval rating si Gloria noon ay sumadsad sa negative 53%. Necessarily na may link sila. Kaso it was blown out of proportion, naging eksaherado. Kaya yun yung nangyari na naging ang implication, ang tunay na kandidato talaga that Gloria Arroyo, para makawala siya at mabsuelto siya sa mga kaso niya, was actually rooting for Villar, which are all speculation. Pero bago pa ang Villaroyo, hindi naman tinantan ng mga kaaway niya sa Senado at media ang C5 extension controversy. Pero lahat ba ng paninira tuwing eleksyon ay epektibo? Minsan, nakakatulong para ito. Ang dapat sinisiraan, minsan, nananalo. Alamin yan sa pagbabalik ng history. Pero eto ang tanong. Paano kung may basehan naman talaga yung sinisiwalat
Matatawag pa rin ba yan na black propaganda? Tulad na lang sa kasong nagmumulto hanggang ngayon kay VP Binay. Ang epekto, hanggang Marso lang nitong taon, number 1 si Jejo Marbinay sa surveys. Ngayong Nobyembre, pumapangalaw na lang siya sa 39%. Pero hindi mo masabi kung talagang ito ay black propaganda lang kasi hindi din naman nasasagot ng maayos ng kampo din ni VP Binay. No? Kaya doon mo makikita yung dynamics ng paglalahad ng kahit na anong klaseng impormasyon. Pero, minsan yung mga paninira, minsan nakakatulong pa sa kampanya ng kalaban mo yon. Ganon? So pwede palang makatulong sa mga paninira nila sa akin yung binabato nila sa akin. Salamat sa pagsalita. Gaya na lang sa kaso ni Senator Grace po, na mukhang mas minahal pa ng tao. Imbis na isipin ng publiko na hindi pala karapat-dapat at hindi pala dapat ikonsidera si Senator Grace, parang napalapit pa sa kanya kasi ang emosyon ng tao, syempre doon sa, kumbaga, naaapi. Kadalasan sa politika ay hindi mainam na estratehiya ang aminin ang lahat ng baho at kahinaan. Pwede mo itong ikatalo, pero sa kakaibang kaso ni Joseph Estrada, wala siyang tinago, wala siyang nilihim. Tanggapin mo na ang kahinaan mo, ang maibabato sa'yo, aminin mo na. Kaya inamin niya. Madami ako naanakan. Madami akong kinasama. May mga anak ako sa labas. Inamin rin niya, mahina siya. Noong 2010, nung nagulat na lang lahat ng pagsagitsit ni Binay sa ratings, biglang lumutang ang larawang ito. Isang mistisang hindi si Mrs. Binay. Mukhang kuha pa nga mga picture na to mula sa isang bakasyon. Pero ano ang ginawa ni Binay? Hirit niya, matagal na yung mga picture na yan at matagal na akong napatawad ng misis ko. Tapos ang usapan. Alamin mo na yung problema mo. Alamin mo na yung maibabato sa'yo. Kasi pag hindi mo tinanggap at pinagtakpan mo yan, may makakahanap yan at ibabato yan papunta sa iyo. Masi ganitong hamak lamang akong tao, may pagmalaki ko, hindi kamukha ng mga kalaban ko. Akong tao, hindi nagnakaw ng pera ng gobyerno. Kagaya na lang noong 1992 presidential elections. Ang rockstar sa mga surveys noon, si Miriam Defensor Santiago. Gusto siya ng mga bata dahil sa kanyang talino. May impormasyon na ipinakalat na negatibo sa iyo. Diba? Tulad ng may tama ba psychologically si Miriam Defensor? Ang pinakalat na bansag noon kay Miriam, Brenda, short for brain damage. Ang mga kasabay naman niyang kandidato noon, iba-iba rin ang binato. Si House Speaker Ramon Mitra ng LDP. Ang akusasyon naman sa kanya, trapo. Or nagkaroon pa ng isang raid sa printing office ng House of Representatives. Kasi daw nag-e-imprenta doon si Ramon Mitra being the Speaker of the House ng mga campaign paraphernalia. Ba't isipin mo, sa dami ng printing places, ang laki-laki ng kampanya niya, ba't ka magpiprint doon? At noong 2004 elections naman, nagamit itong black propaganda kay Fernando Po. No? Kitang-kita iyon. Siya ay pinagkakatiwalaan nung eleksyon na yon. So, tinira yung kanyang personality. Yung mga ganung bagay, it was meant to destroy his character because his character was perceived to be better than Gloria Macapagal-Arroyo. At kung sira sa ulo ang sinubukan noon kay Miriam, topak din ang sinubukan binato kay Noynoy Aquino noong 2010. Pero pangulo daw, may psychological problem, breakdown, nung sa high school pa. Nagbanggit sila na isang school principal na hindi naman nagtugma sa panahon. Meron daw report ang principal. Lumalabas yung principal na yun kasi edad ni Noynoy. So, backfire. Pero kung gaano kalaki ang responsibilidad ng media na tumanggap ng impormasyon, ganon din daw kalaki ang responsibilidad nito na salain ng mabuti ang natatanggap nitong mga impormasyon. Kaya naman tungkulin ng mga botanteng mas maging mapanuri sa lahat ng mga nakukuhang impormasyon. Negatibo tayo sa mga politiko pero boto tayo ng boto sa kanila. But the problem is, we destroy the very essence of politics in our country, which is electing leaders. Those leaders, uupo pa lang siya, negatibo na siya. Mga kapatid, may sinabi noon ang propaganda minister ni Adolf Hitler na si Joseph Goebbels. Sabi niya, ang isang kasinungalingan
kapag paulit-ulit mong sinasabi ay nagiging katotohanan. Ganon nagiging katotohanan. So, pwede kong i-chat lang sa sarili ko na, guwapo ako. Ang pogi-pogi ko. At yan po ang history natin sa gabing ito. Ako po si Lord de Vera, nagsasabing kung wala tayong kasaysayan, wala tayong saysay. At minsan, chismis noon, minsan, chismis pa rin ngayon. Ang gwapo-gwapo ko. Kamukha ko si Trudeau at si Nieto. Ang pogi-pogi. Alam mo sino kamukha mo? Sino? Loko ka! Mang! Bias ka, tol! Ito kayang best president ever had. Ever, forever. Grabe yan, sakit-sakit din naman. May mga maniwala yung mga constituents ko yan. Yung mga nilalagay nila sa Facebook, sa mga social media, yung mga meme na yan. Eh, anong kaso yan? Isumemplang ka naman talaga. Isumemplang naman talaga ako nung time na yan eh. Kasi biglang dumating si Chanda May. Sino si Chanda May? Yung bagyo, malakas na bagyo si Chanda May. Ako. Buti nga, Jun eh. Alam mo, gusto mo, pagbabariling ka nila. Alam mo, kaya sabi nila, mula noon hanggang ngayon, ang isa sa mga pinakapangunahing sandata ng mga walang kapangyarihan at ang inaapi ay ang tawa. Ang pagtawanan at asarin ang mga naghahari-harian. Ngayong gabi mga kapatid, bibigyan po natin ng mas malalim na tingin ang mahabang kasaysayan, tinatawag nating political satire sa Pilipinas. Kung tutuusin, ang bansang ito ay hinubog hindi lamang ng pawis at dugo ng mga naglunsad ng armadong pakikibaka. Binurin po ito ng imahinasyon ng mga matatalas na satirista. Ang pangungutya, ang pangaasar bilang sandata ngayong gabi dito sa History. Dako, tol! May meme ka rin lumabas, tol! Ayan o! Anyari, chismis noon, kasaysayan ngayon. Noong unang panahon, may hari at may payaso. Magpapatawa ang payaso. Tatawa naman ang hari. Matatawa rin ang mga tao. Yun kasi pala, ang hari na ang pinagtitripan ng payaso. Paminsan-minsan, hindi matutuwa ang hari. Oops! Malas mo lang pag mapikon. Minsan, hindi lang trabaho ang tanggal sa'yo. Pero ang pagtawanan ang isang kinamumuhian, lalo na ang nasa kapangyarihan, ay isa raw na mapagpalayang ehersisyo. Kahit sa pakiramdaman lang, ang higanti na walang pagdanak ng dugo. Yun ang ganti mo eh. It's out of frustration eh. Kung ikaw ay tinira sa isang satire, ay problema mo yun. Kasi may ginawa kang mali. Pag sumumpa na ako ng entablado at nasabi ko yung nararamdaman nila, pumalakpak na, nakabawi tayo, nakaganti tayo. Alam mo ba kung sino ang isa sa mga pioneer at kinatatakutan pagdating sa political satire sa Pilipinas? Sino yan, tol? Ay, taga Bulacan to. Taga Bulacan yan? Oo. Ako, marami akong kilala sa Bulacan, tol. At kabigote mo rin. Naku, kilala ko yan, tol. Kaibigan ni Tado yan, tol. Si Empoy yan, ano? Si Empoy yan, tol. Kabigote ko, tsaka kamukha ko, eh. Di ba? Kabigote mo nga. Hindi! Hindi ba si Empoy yan? Kamukha ni Empoy, tol. Pero mas swabe yung bigote, no? Siya si Marcelo H. Del Pilar. At ang kanyang mga unang target na kanyang manghang na pluma, ang mga siga noong mga panahong yon, ang fraile. So yung dasalan ng tuksohan, maliit lang yan na, na pamphlet. Tapos, sasabihin niya kay Goyo, no, yung kanyang pamangkin, which would be future General Gregorio Del Pilar, no? Goyo, ipamigay mo to sa mga tao, no? So ang gagawin ni Goyo, pagpapalitin niya yung misal, yung aklat dasalan sa simbahan na pinamimigay, tapos papalitan niya ito nung pulyeto ng kanyang uncle. Pati rin ang 10 utos, hindi nakalusot kay Del Pilar. Number 1 na utos ng praile, sambahin mo ang praile ng lalo sa lahat, no? Tapos yung number 4 niya, isang lamo ang katawan mo sa pagpapalibing sa ama't ina. Number 5, huwag kang mamamatay kung wala pang salaping pampalibing. Pero maliban sa mga manunulat, may sariling armas din naman ang mga ordinaryong mamamayan. May mga kwentong bayan din naman na kumukutya sa mga pari. Meron daw isang lalaki na kaibigan ng praile, pumunta sa isang praile, no? Tapos matagal silang hindi nagkita, so nagkumustahan sila. Sabi, napakalayo ng parokyang ito, padre. Hindi po ba malungkot
Ang sabi ni Padre, hindi naman. Basta't meron akong rosaryo at kape, kontento na ako. Siyempre, rosaryo at kape, ibig sabihin, napakabait ni Father, rosaryo at kape lang, pwede na siya. Tapos bigla siyang sumigaw, Rosario, maglabas ka nga ng kape. Yung pala yun. Isa sa mga pinakasagradong teksto natin sa ating mga paaralan, ay isang obra maestra ng satire. Ng satire, gano'n? Yun, no? Siguro isang masasabi nating parody o yung isang malaking satirika na nangyari nung panahon na yun ay, nung sa nobela, no? Ay yung eleksyon na nangyari doon sa mga opisyal ng munisipyo na nagbabalak sila kung ano yung gawin sa piyesta, ito yung mga balak nila, ito yung mga gusto gawin nila, ito yung gastos sa gagawin. And in the end, ang masusunod din pala yung gusto ng praile. But if you look at Noli, not as a historical artifact, pero bilang isang literatura, it's a satire. The whole idea, it's a satire. It's meant to play fun. Iba ang Philly. Philly is dark. Okay? But Noli was meant to be a satire. Okay? Kaya napikot ang mga Kastila. They didn't see it as satire. They took it seriously. Yun nga lang, may mga hindi natawa. Ako, Tol, may DS pala nun, Tol. Death Squad! Ito talaga mga Konyo Boys, hindi na mabiro. Pero ang mga sumunod na mananakop, kasing pikon din kaya. Panahon ng mga Amerikano, pinagbawal ang pag-display ng bandila at kahit anong simbolo na pwedeng magpaapoy ng pagiging makabayan ng mga Pinoy. Kung hindi sa mga dula na may mga palihim na mga mensahe ng kalayaan, sa mga editorial cartoons. Pero may isang tanyag na publikasyon na purong satirikal ang laman. Kahit na ang publisher nito na si Lopica Santos ay isang seryosong scholar at makata. Nakasikat kasi doon parati sa magazine is yung front page, kung saan front page pa lang may satire na, cartoon. It's a cartoon and napaka-identifiable ng mukha ng mga tao. Tinitira nila were politicians, mayors and everything, and the local government, even what happens in society. No, nung time na yun. Mga kababayan, ang mga Hapon ay hindi nating kalaban. Hanggang panahon ng Hapon, sa kabila ng matinding censorship ay nagawa pa rin ng ilang mga Pinoy na makabato ng simpleng patira sa mga Hapon, maging sa mga comics man o sa vaudeville. At ang inaabangan daw talaga ng mga tao ng mga panahong yon ay ang tandem ni Pugo at Tugo. Ang number one ginagawa nila parati ay yung pagpapakita ng mga Hapon na papasok sila na costume ng mga Hapon na ang dami-daming suot na relo because of the penchant of the Japanese for many watches. Kaya sina Pugo at Tugo, kulong. Nung pinasok siya doon sa kulungan sa Fort Santiago, ang una daw niya nakita is yung mga taong nakalibing na nakalabas yung paa. Pagkatapos ng World War II ay dumami ang mga publikasyon sa Pilipinas. Yumabong ang isang malusog at kritikal na media sa ilalim ng malayang demokrasya. Sa sari-saring anyo, mas dumami ang komentaryo, mas tumapang ang mga pamumuna. Malayang na pagtatawanan ng media ang mga pangulo mula sa panahon ni Rojas hanggang kay Marcos. Dahil sinasalamin ng American-style democracy, ang Philippine media ang isa raw sa pinakamalaya sa Asia, sabi ng mga banyagang taga-Masid. Kaya nagagawa natin ito, at ito. Mga kapatid, kung dati ay malaya natin na pagtatawanan ang ating mga pinuno, pagdating ng taong 1972, nag-iba na ang naratibo. I signed Proclamation number 1081 placing the entire Philippines under martial law. Ang dating maingay at kritikal na media, nabusalan. Sa ilalim ng batas militar, kontrolado ang press. Ang mga sumubok na bumanat sa gobyerno, kulong. Kung mayroong mga satirikal na atake sa diktador, limitado na lang sa mga bulong-bulong. Pero alam mo naman ang Pinoy, pag lalo mong binubusalan, mas nagiging malikhain. Bagamat hindi mo masabi sa media, lahat may alam na Marcos joke. Ang mga slogan at theme songs ng bagong lipunan, pinagtitripan.
Isipin mo naman kasi, 20 years yung mama nakaupo sa Malacanang. Siyempre, 20 years, boses mo lang maririnig niya. Siyempre, siya lang yung presidente nun, di ba? Kaya naman, hindi ka taka-taka na, alam mo yun, maraming na, literal na makakagaya kay Marcos. Pero Jun, merong isang mama na master talaga ang pag-impersonate kay Ferdinand Marcos. Sino yun, Tol? Si Willie. Bigyan ng jacket! Hindi ang Willie na yan. Hindi ba yan? Ito, si Willie Nep. When I campaigned for the presidency, I said that this nation shall be great again. Bago pa lang mag-martial law, ginagawa ko na si Marcos. Hanggang nung siya naging presidente, tapos nag-martial law. Natapos ang martial law, ginagawa ko pa rin siya. I have two hands. The left and the right. It's an ordinary. So, pag nasa Malacanang ako, tawan, si Marcos nagsasabi, I have two hands, the left and the right. Pero pagka sa Plaza Miranda, iba dating nun. Meron akong tao sa kaliwa, meron tao sa kanan. Yari kayo sa akin. Ibang context. So, that makes it satirical in a way. Double meaning. Para sa tungkol. Ayun. At saan ang gagaling ang lakas ng loob ni Willie Nep? Siguro dahil sa kabataan ko noon, mas matapang ako nung araw. Ngayon, siyempre, makabaraling ka o assassinate ka. At iba yung mga parating noon sa akin. Alam mo, darating sa akin, mga general, magalang. Pupunta na ako sa show ko, tapos paupuin pa ako sa table. Maganda ho yung performance niya, minsan na pumaseno. Pero sana ho, ang ending nun, huwag yun na sayang gayahin siya, dahil presidente natin yun. Siyempre, okay. Military. Siyempre, kinabukasan, pag may show, di gagawin ko ulit siya. Kasi, parang naging, yun na lang ang kontribusyon ko na pwedeng ko ibigay sa bayan Pero, nag-iba ulit ang kwento noong 1986. Sa pagbabalik ng demokrasya, gigil ang Pinoy na muling gamitin ang kanyang kalayaan sa pamamahayag. At sa telebisyon, ang isang umusbong dito ay matuturing na kauna-unahang political satire program sa Pilipinas. Nilabas ito sa kasesequester lang na Channel 13. Ito, ang 6 O'Clock News na dinirect ni Marilu Diaz Abaya. Lunes na naman po ng gabi, alas 8:30 at nandito naman po ang 6 O'Clock News. Kung Ubod ng pusong o irreverent ng programa na binibida nila Jaime Fabregas, Ces Quesada, John Atzaval, Manny Castañeda, Joji Isla, Rene Requestas at marami pang iba. Matapang at matalino na pinatatamaan nito ang sangkatutak na issues noong mga panahong yon. Sa ating editorial, mga kaibigan at mga hindi kaibigan, wala siyempreng napapanahon at naaangkot na paksa, kundi ang politika. May nakakatawang programa ba sa telebisyon ngayon na mga kahirit ng ganito? Balik, 6 O'Clock News po tayo. Sabi yata noon ni Karl Marx, o sa Tagalog, Marx Carlvarado, capitalists and landlords will fall when worker and peasants arise. Sa Tagalog, kay mayaman, kay mahirap, kumakain ng bigas. Ilang taon ding nagtagal ang 6 O'Clock News at hindi may tatanggi ang naging marka nito sa kamalayan ng isang henerasyon. Pero kung ang 6 O'Clock ay binubuo ng mga maiksing sketch, ang news parody, taong 1991, sa ABS-CBN, isang sitcom naman ang nangahas na pagtawanan ang mga nangyayari sa lipunan at politika. Ito ang abangan ng susunod na kabanata. At wala itong sinantong issue. Sabi ko, sige, gumawa tayo ng 3 social classes. Okay, andyan ang mahirap, which is personified by Sammy Lagmay, at saka noon, when it started, si Nanette Inventor, which eventually became Winnie Cordero. Tapos, yung middle class, si Nova Villa. Tapos, ando dun yung upper class, which is supposed to be Noel Trinidad, Tessie Tomas, at Anjo Iliana. Kung merong usapin, pasok yan sa mga tauhang nilikha ni Reyes. Mga tauhang pinaghalo-halo mga personalidad na siguradong kilala natin. Ang abusado at babaerong si Congressman Tenco at ang adik, sintu-sinto at bayolente nitong anak na si Dino. At siyempre,
ang lukalokang asawang si Mrs. Tenko. At ang itsura ni Mrs. Tenko, obvious na obvious kung sino ang inspirasyon. Noon, maybe, because we have found, di ba nung nangyari yan, we have found the new sense of freedom. After 20 years of martial law. It's this, excess freedom all of a sudden available to you na talagang atat na atat kang gumawa ng mga matatapang na bagay na wala noong kapanahunan, okay, ng diktadura. Wala na sa kapangyarihan si Imelda Marcos noon. Pero, nagalit kaya siya sa panggagaya sa kanya. Ayon kay Direk Joey, she's flattered. Napaflatter siya by the Tessie Thomas impersonation. She is? Yeah, she is. Malayang nakakatawa ang Pinoy nung umalis na si Marcos. Pero dahan-dahan itong naging atungal matapos ang ilang taon sa gobyerno ni Cory. Ang kabalintunaan sa lipunang post-EDSA ay ito. Hindi mo na alam kung sino ang bida at kung sino ang kontrabida. Kung dati ay napakasimple ng sitwasyon, after 1986, mas naging komplikado. Hindi natapos dun sa episode na yan Tuloy-tuloy yan Mahabang proseso yan dahil ikaw tao, nag-iisip ang tao no? Tsaka nag-iibang isip. So, siguro yun ang nangyari. Medyo tumaas yung level dahil na-experience na nila yun. O ibang level naman, iyakyat natin ngayon ang kamulatan ng tao. Manila po ang aking bayang sinilangan. Si Willie Nep ay tuloy-tuloy lang ang pagtalakay sa mga mahalagang usapin sa pamamagitan ng mga panggagaya. Gringo, Enrile, Ramos, Cardinal Sin, at marami pang iba. Pero Jun, hindi talaga may pagkakailan na may mga tao na natural na target ng satire. At itong susunod natin, isang buong industriya ng pangungutya ang nabuhay ng maluklok sa Malacanang ang mamang ito. Naku, tol, idol ko yan, tol. May bigote din yan, tol. Sa katunayan nga, kayang-kaya kong gayahin yan, Dali lang ito, dali lang gayahin yan. Ito, kapag napuno na ang salok, dapat ka lang kalusin. Isang bala ka lang. Hindi yata siya yan. Itsura pa lang, punchline na. Napakadaling isatirize ni Joseph Estrada. Pero ang mga katawa-tawang aspekto ni Erap ay siya ring naging ticket niya papuntang Malacanang. Talaga naging very popular ni Erap because of the Erap jokes. Now, nung presidente na siya, yung Erap jokes din na yan din yung ginamit ng mga tao laban sa kanya. Nang ako'y naupo bilang Pangulo. Sabi ni Professor Chua, nagkaroon daw ng dalawang mukha ang Erap jokes. Yung una, ang eruptions, ay pinagtripan lang ang pamali-maling English niya. Pero yung sumunod na bahagi ay lumalim na ang mga biro. Wala na itong kinalaman sa maling English, kundi sa kanyang korupsyon, bisyo at kawalan ng disiplina. At yung Erap joke, hindi na yung kabobohan niya sa English. Yung mismong bobo na siya. This is your leg, President. Well, because of the traffic. Siyempre, hindi nakalagpas kay Willie Nep si Erap. Pero ito nakakatawa. Kung si Marcos ay deadma lang noon, si Erap napiko na raw kay Willie Nep. Nung panahon na ngayon, hindi ako binabati ni Erap kasi sensitive siya. Which I admire the guy for, no? Na nilapitan ako. Pare, hindi ko kasi berata mo sa akin Those people, they respect me. Pinagtawanan ako. Ewan ko kung natatandaan niya pa yun. Sinundan niya ako sa loob ng CR ng Manila Hotel. Naghihilamos ako, ang laki. So, una, fear. Second, hindi pwede to. Hindi ako papatakot. Sir, comedy naman yan. Hindi, pinagtawanan. Sir, comedy nga. Okay lang. Later on, hindsight, okay itong taon to. Sinabi niya sa akin yung gusto niya sabihin na nararamdaman niya. So that's fine with me. Pero hindi niya ako binabate. Iwas pusoy. Ad anarchy. Kung may isang pangulong masasabing pinatumba ng cellphone, nagulat ako nang ipalam sa akin. Si Erap yun. Ang pagpasa-pasa through text ng Erap jokes hanggang sa paghikayat sa mga taong magpulong sa EDSA 2. Pero kung may isang pangulong unang nasampulan ng hagupit ng social media, ito ay si Pangulong Gloria. Ako ang ama ng bayan at 44 sa aking mga anak ang nasawi.
mas lalong lumupit, lalong naging mas malikhain ang mga netizens nung si Pinoy na nakaupo. Lalong-lalo na sa social media. Ngayon, ang pinakamataas na uri ng diskurso politikal Ay ang meme, di ba? Yun yun eh. Meme. Meme yun, tol. Meme. Andali lang kasi gawin eh. Kuha ng picture, mamanipulahin mo lang, lagyan ng teksto. Pak! Yun na yun, tol. Ganda. Maiksi, may pitik. At kadalasan ay hindi mo alam kung saan nagmula. Ang tanong, may tuturing bang seryosong anyo ng political satire ang mga memes? Nawala nga sa mainstream ang satire. Pumunta sa new media. Okay, pumunta sa iba't ibang platform ng sa social media, mahahanap mga satire. Yung mga memes, ang Pilipino, hindi ba 5 minutes after mangyari yun, na kumakalat na ang mga memes. And depends na mechanism ng Pinoy yan sa frustration nila. But sometimes makikita rin natin abuso ng social media, especially the memes, no? So far kasi ngayon, ang meme ay nagbibigay ng iba't ibang reaksyon sa mga tao, no? Classic example, ano yung sinabi ni Pinoy na pagdating ng January, hindi pa maganda yung pag-andar ng MRT, magpapasagasa daw siya sa tren. Dumating ang January and everything. And that meme came out, but behind that meme, may galit yung tao eh. Hindi na nga yata natin mayaalis ang pagiging satirical sa dugo natin. At may sinasabi ito tungkol sa atin bilang isang lahi. Lumalabas yan kahit kailan in many forms eh. Usually, pag may oppression. Yung iba sa simple terms, could be parinig. Pinaringgan ako ni boss eh, di ba? So sisipag ka na ngayon, hindi ka na malilate. Yun, I consider that satirical in a way. Kasi yung boss mo ang magsasabi, kung sana lang may masipag dito na sana makakapagbigay ako ng bonus eh. Yan ang pagka-astig natin na kaya nating tapatan ng kahit na anumang pagsubok dahil kaya nating pagtawanan ng mga sitwasyon. Nakakahanap tayo ng dahilan ng matawa sa sitwasyon. Ano ang moral lesson yan? Hanip ang Pilipino. I mean, hindi tayo boka-bobo. Okay lang. Happy-happy lang. Habang yung problema ay nagpapatuloy at hindi nagagawa ng aksyon. Kasi hindi tayo nagagalit eh. Pinagtatawanan natin. And that is it is both the reason why the Filipinos are surviving. It is also the reason why our problems are thriving. Mga kapatid, humor is the mask of intelligence. Ika nga nakasabihan. At mukhang hindi na ito mawawala sa atin. Pero ito yung tanong kung matalino talaga tayo mga Pinoy, bakit kung sino-sino mga binoboto natin? Binoboto natin. Pero di bale, kung manalo sila, pwede naman natin silang pagtawanan, pagtripan. Yan ang nga lang isa sa natitira nating kapangyarihan. At kaya natin gawin yan kasi mismong ang mga sarili natin ay kaya nating pagtawanan. Yan po ang history natin sa gabing ito mga kapatid. Ako po si Lord de Vera, nagpapaalala, kung wala tayong kasaysayan, wala tayong saysay.